Part 31, Celeste POV. Magandang umagahan. Lumapit siya at binigyan ako ng halik sa ulo bago siya umupo sa harapan ko. Tumikim ako at umayos ng upo. Good morning, Mr. President. Sabi ko na nagpakunot ng noo niya pero mabilis na nawala. I am having a good day today. Nakangiti niyang sabi habang naglalagay ng mantikilya sa kanyang tinapay. Ang tagal ko na nung huling nakitang ganito ang mga ngiti ni Vincent. Genuine and pure. Parang ang rare ng ngiti niya dahil madalas seryoso siya at kung sabihin ng iba ay presidential-faced. You really are having a good day. Sabi ko at nagsimula ng uminom ng kape habang nagbabasa ng newspaper. Of course, I just made love last night and this morning. Halos mabuga ko yung kape ko sa kanya dahil sa sinabi niya. Mainit pa yung kape pero nilunok ko na lang at sinamaan siya ng tingin. Tumingin pa ako kung may malapit na tao sa amin. Buti na lang ay busy sila sa kanya-kanya nilang buhay. Vincent was still smiling kaya pinanlisikan ko siya ng mata. Actually, we also made love while taking a shower this morning dahil sumabay siya sa akin and I don't wanna go into the details dahil namumula na ang mukha ko ngayon just thinking about it. I cleared my throat at marahang tinaktak ang kutsara sa cup ko, signaling him to shut up. Where do you want to go? Tanong niya sa akin. Saan mo ba gusto? I asked him. Last day na natin today dito. We should spend the whole day together dahil maaga tayong babalik tomorrow. I agree. Gusto ko magpunta sa dagat at maglakad-lakad. Let's take picture together. Sabi ko na tinanguan niya naman. Kailan ko naging magaling dito? Vincent asked as he was trying to catch up on me pero hindi niya magawa dahil nga marunong na ako magpatakbo ng jet ski. Jeez, I can drive a fighting jet. Sa tingin mo ito lang hindi ko pa kaya. Sabi ko naman mas binilisan pa ang takbo. Here goes her room side again. Always boasting and proud. Sabi niya at tumawa kaya natawa rin ako. May ipagyayabang na kasi ako. I am always proud of you kahit noon pa man. Kahit nanonood ako ng live or palihim akong lumalabas ng bansa to watch you walk in the runway. Narinig kong sabi niya kaya napahinto ako. Ano ang sinasabi niya? Huminto rin siya sa gilid ko at nagulat ako nang tumawid siya at isama ako sa pagbagsak ng tubig. Hindi agad ako nakasigaw dahil naramdaman ko nang bumalot sa akin ng malamig na tubig. Naka 2-piece navy blue lang ako and it's okay with Vincent. I understand that some guys do not like if their woman is wearing something too revealing. Pero hindi ganoon si Vincent. Hindi siya yung tipo ng partner na overprotective pagdating sa suot ko kahit noon pa man. I am free to wear anything I want. Desisyon ko na lang din kung minsan na gusto ko yung less exposed kung hindi ko siya kasama. Mabilis kong binasa si Vincent nung umangat siya mula sa pagkakalubog sa tubig. You! Sabi ko habang binabasa ang mukha niya at tumatawa lang siya. Mabilis niya namang hinawakan ang kamay ko at niyakap niya ako mula sa likod. Isinandal niya ang baba niya sa balikat ko at nararamdaman kong nakangiti siya. I felt happy too. I always wanted to feel this pero natatakot ako na baka kapag sumobrang saya ko ay mamalungkot na kapalit. Look, hon. Aniya at saka tinuro ang kanyang daliri sa abot tanaw. Wow! Yun lang ang sabi ko nang makita namin ang araw na natatabunan ng mga mumunting ulap. Hindi naman tayo sabay na nanonood ng sunset at sunrise, diba? Tanong niya. Sabi ko at tumango. So, ito na nga. Ito yung una. Sabi niya. Parehas kasi kaming busy noon. Saglit lang ang mga trips or even honeymoon namin. I was busy with school. And siya naman, he's busy with work dahil hindi pa naman siya ganoon kayaman noon. Minsan nga, iniisip ko, totoo ba talaga? Presidente ba talaga siya? Parang lahat sa akin ay hindi pa ganoong ka-realistic. At least we will get to do that later. We can watch the sunset, the sunrise tomorrow. Bagya ko siyang binalingan ng tingin at nakita kong nakatingin din siya sa akin. We can watch them together every day.
Sabi ko ng seryoso sa kanya. I would love that. Nakangiting niyang sabi. Mahal kita. I love you too. Sabi ko at dahan-dahan niyang sinarado ang pagitan sa amin at hinalikan ng labi ko. That's the kind of kiss na ramdam ko ang emosyon. Nung naghiwalay ang mga labi namin ay nakangiti kaming parehas. Nagtagal pa kami sa dagat doing different water activities. We ate seafoods and kept strolling around the town. Nakakagaan ng pakiramdam ang Batanes. Ayoko nang umalis pa rito. Kasalukuyan ako nagbibihis ng pamalit dahil balak naming mag-ikot-ikot ni Vincent sa iba pang parte ng Batanes. Pasado tanghali pa lang naman. We're both serious nung sinabi naming we will spend the whole day together. I was just fixing my hair nang marinig kong nagriring ang phone ko. Nakita kong si Zea ang tumatawag kaya kahit ayoko ay sinagot ko yon. What's up, Z? Tanong ko. Captain, pasensya na. Alam kong nasa bakasyon ka ngayon pero kasi Tila kinabahan ako sa hindi ko malamang dahilan. Anong meron? Captain, hinahanap kasi namin si Yuki and Ravin ngayon. Hindi ba sila nagpaalam sa inyo? Sila dapat ang magbabantay kila Pam and other family member ha? Sabi ko. Although nahuli na si Francis, napagdesisyonan namin na bantayan pa rin ng maigi ang lahat. Francis told me that uunahan niya ang kung sino mang gustong pumatay sa amin. So, somebody else is trying to kill us aside from Francis. I bit my lip. Kinakabahan ako. Kagabi pa kasi sila wala, Captain. Their GPS tracker is off. Medyo odd lang, Cap. Pero, hanapin na lang muna namin sila ni Walter. No, I'll be there. I'll ask the general to send one of the jets. Sabi ko bago binaba ang tawag dahil sobrang kinakabahan ako. Tinapos ko ng kailangan kong gawin at mabilis na hinanap si Vincent. Nasa tulay siya ngayon at nakatingin sa dagat. Vincent! I called him. Lumingon naman siya at ngumiti sa akin. I ran towards him. Ang ganda talaga rito. I might consider living here basta kasama ka to. Sabi niya, sobrang amused siya. Ang saya-saya niya ngayon. Masaya siya na magkasama kami. Pero, I have to ruin that dahil kailangan kong umalis. Vincent, no, Mr. President, I need to go back. Mariin kong sabi na pilit itinatago ang aking emosyon. Saglit siyang natigilan at parang hindi makapaniwala sa narinig niya sa akin. I thought you like it here. We are enjoying naman, di ba, Han? I need to go back. May nangyari. Si Yuki kasi at... Akala ko ba buong araw tayong magkasama? Vincent, kailangan ako. Kaya kailangan mong bumalik. Para sa lalaking yun. Nakaramdam ako ng selos sa tono niya. Vincent, kailangan nila ako ngayon. Hindi ko alam kung anong nangyari kay Yuki at... Ayokong umalis ka. Hindi magandang pakiramdam ko sa pag-alis mong yan. Sabi niya ng diretso sa akin. Iyon ang dahilan kung bakit kailangan kong pumunta, Vincent. Hindi ka lang naman basta kapitan lang nila. You are my wife too. I feel so guilty dahil ramdam kong ayaw niya talagang umalis ako. Vincent, please. Sabi mo, you'll stay here with me. 2 days lang naman, Celeste. We also need that. Kasi, nagsimula ulit tayo. We promised that we will watch the sunset and sunrise together. Bakit naman, all of a sudden, you wanna cancel it just because of him? Puno ng hinanakit ang boses niya. He held my shoulder, as if this is the way he's begging me to say, Mr. President! I called him formally kaya bumitaw siya ng dahan-dahan sa pagkakahawak sa akin. No, you're back to calling me like that. Dahil ba, tapos na ang bakasyon? Akala ko ba okay na tayo? Even if hindi mo na talaga ako kayang bumalik sa dati, I still have a day. I am not asking you as Celeste. I am asking you as Rome. And this is my team. They need me. At asawa mo ko. At kailangan din kita.
Paano ba naman kasi ang dali mong pumili ng ibang tao na ganyan? Hindi sa ganoon, Vincent. Then what? Don't tell me. Pipiliin mo pa rin yung lalaking yun kaysa sa akin na asawa mo? Hindi to ang panahon para magselos ka. This is not just some jealousy, Celeste. Nasa kalagitnaan tayo ng pag-aayos ng mga bagay. Nahinto siya nang tumunog ang cellphone ko. I look at him while I answer my phone. Captain Scottfield. Sagot ko. Isa iyon sa mga sundalo namin sa kampo. He's bringing one of our military jets to pick me up dahil malapit lang siya. Ay sinabi na nitong malapit ako at tinanong ako sa exact location ko. I gave him access to my GPS tracker. Nung matapos ang tawag ay kitang-kita ko ang seryosong mukha ni Vincent. Pupunta ka pa ba? Vincent, kailangan ako. Huminga siya ng malalim. Hahawakan ko na sana siya kaso lumayo siya ng konti tumalikod. Go. Sabi niya. Vincent naman, please. Ano pa bang magagawa ko, Celeste? Maya-maya pa ay narinig ko ang ugong ng palanding na jet. In a couple of minutes ay lumapag na ito pero hindi tulad ng dati na nakukuha nito ang atensyon ko dahil nakafocus ako ngayon kay Vincent. Babalik ako, okay? I said to him. Nakatalikod siya sa akin. Don't go, okay? We will fix this. Sabi ko kay Vincent. Just go. Iyon naman ang tugon niya. I bit my lip trying to stop my emotion. Tumalikod ako at mabilis na tumakbo sa jet. Captain Scottfield. Sumaludo agad sa akin to. Tinulungan niya ako makaupo sa second seat sa likod. Sinusuot ko na ang headset at nagpaalam na sa akin na magte-take off na kami. Pero nakatingin lang ako kay Vincent na hindi man lang nag-abala na lingunin ako. Unti-unti na kaming umangat sa ere at sa pagkakataong ito ay humarap na si Vincent at nagtama ang paningin namin. He looks like he just cried. Natuluyang nakapagpabigat ng loob ko. I wanted to bring him with me pero matatagalan pa kung magno-normal travel kami. I felt like my team needs me at urgent iyon. And if I can resolve this right away, I can go back and maybe go back before sunset or kahit sunrise pa. Makasama ko lang siya. Sorry, Vincent. I said that in my head hanggang sa tuluyan na siyang mawala sa paningin ko dahil nasa himpapawid na kami. Bakit pakiramdam ko magiging isa pang problema ang pag-iwan sa kanya? Ito ang dahilan kung bakit ayokong maging masaya. Nagiging komplikado ang mga bagay.